Wait, what if I told you hindi raw inaresto ng ICC si Duterte, kundi dinukot mismo ng mga Pilipino at isinuko sa mga dayuhan? Oo, yan mismo ang matapang na pahayag ni Ambassador Teddy Boy Locsin Jr. Alamin, panoorin at ikaw na ang humusga. Matapang na kumontra si Philippine Ambassador to the United Kingdom, Teodoro Teddy Boy Locsin Jr. sa isang viral post na nagsasabing inaresto raw ng International Criminal Court, ICC, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Locsin, maling-mali ang ganong narrative. Hindi raw ito pag-aresto, kundi pag-kidnap na gawa mismo ng mga Pilipino at mas masahol pa, isinuko pa raw sa mga dayuhan. Ang pahayag na ito ay tugon ni Locsin sa post ni Philip Lustre Jr. na nagsabi sa social media. Nang tanungin si Duterte ng isang batang mambabatas kung handa siyang humarap sa ICC, mayabang niyang sinagot, sipain ko ang mga taga-ICC. Ngayon, nakakulong na siya. Kinain niya ang sarili niyang salita. Tapos na siya. Salamat, ICC. Pero ayon kay Locsin, this isn't justice. This is betrayal. Para sa kanya, walang karapatan ang sino mang Pilipino na isuko ang kapwa Pilipino sa banyaga, lalo na kung ito'y former Pangulo ng bansa. Tunay na nasa masusing desisyon ng Pilipinas ang pag-surrender kay FPRRD sa ICC, kung aayunan ba ang pagtugis ng ICC o hindi. Ito ba ay, tulad ng sa Pilipinas, tungkol sa, babayaran kita, sabihin mo lang ito. Napakatagal ng panahon, ba't ngayon lang sinabi yan? Isipin nyo ito, ang USA gustong isurrender si Apollo Quiboloy sa kanila, kaya't kung ang gobyerno ng Pilipinas ay pumayag, magkagayon yan nga ay desisyon ng Pilipinas na isurrender si Apollo Quiboloy sa kanila, kung kaya't tulad din ng sitwasyon kay FPRRD. Una, at higit sa lahat ang ICC bago pa man kay PBBM ay gusto ng tugisin si FPRRD, dahil international court sila at sakop ng international law ang human rights violation at genocide na nagawa ni FPRRD, kaya kahit di kaanib ang Pilipinas sa ICC ay pwede hulihin si FPPRD. Ngunit di nila makausap si FPRRD kasi ayaw sila papasukin sa Pilipinas para arestuhin o imbestigahan siya. Gayunpaman di pumilit muna ang ICC sa panahong iyon, at sa panahon ni PBBM tinuloy ng ICC ang pag-asig kay PRRD. Kaya para sa ICC kung nakipagtulungan ang Pilipinas sa pagpapatupad ng batas, anong mali sa Pilipinas? Gayunpaman hindi napagdesisyonan ng Pilipinas ng ora horoda, hanggang sa malaman nila na si FPRRD ay talagang malaking gulo sa bansa, tulad ng malaman mula sa Quadcom hearing na si FPRRD ay isang protector ng mga drug lords. Kaya ito ang nagpalala ng dahilan na dapat talagang isurrender si FPRRD sa ICC dahil ang illegal drugs ay sakop ng international law o ICC. Dapat bang tuligsahin ang gobyerno ng Pilipinas ng international community dahil sa di paggawa ng dapat gawin? Kaya't ito'y masasabing desisyon talaga ng Pilipinas na isurrender si FPRRD sa ICC, dahil nga sa tinutugis ng ICC si FPRRD, sa salita pa lang na, surrender, ay nangangahulugan ng napaka-importanting obligation o desisyon o pananagutan o responsibilidad o pagtugon. Kaya kabalbalang sabihin ang pagdala kay FPRRD sa ICC ay illegal, at sa katotohanan ang ICC ay international court, at ang mga kaso ni FPRRD ay human rights violation, EJK, genocides, at illegal drugs. Kaya't anong mali kung sinurrender ng Pilipinas si FPRRD sa ICC, dahil din sa katotohanang tinutugis o pilit na gustong imbestigahan ng ICC. At sa katotohanang pilit na hinahamon ni FPRRD ang ICC na hulihin siya, at o napaulit-ulit na hiling ni FPRRD na dalhin siya sa ICC. Simpleng tanong lang, kung ang pagdala kay FPRRD sa ICC ay illegal, bakit nilitis ng ICC si FPRRD? Stupido ba ang ICC? Sa katotohanang bago dinala si FPRRD sa kanila ay may pakikiisa sila o dahil sa kanila, at bakit nakiisa ang Interpol sa Pilipinas? Kaya kung mali ang ginawa ng Pilipinas, ay masigit ang pananagutan ng ICC. Hindi maganda o hindi pagkamarunong na sabihin ng isa sa tao ng ICC, na nasa desisyon ng mga judge kung lawful ba o hindi ang pagdala kay FPRRD sa ICC, ang ICC mismo ay alam nilang legal, at dapat rekta na nilang sabihin legal, obligasyon nila yan para maiwasan ang alingasngas, ang ICC ay international court, kaya't kung ang mga crime na nagawa ni FPRRD ay sakop ng international law, kaya paanong masabi na ang pag-surrender kay FPRRD sa ICC ay hindi makatarungan, kung illegal talaga ang pag-surrender kay FPRRD sa ICC, bakit nilitis ng ICC, at bakit nasabi ng iba na ni kahit ang mga DDS nagsasabing walang makakapag-uwi kay FPRRD, at niyang iba kahit DDS nagsasabi na si PBBM lang ang makapagpa-uwi kay FPRRD, bawat isa, pakialam muna kung ano ang kahulugan ng salitang surrender sa loob nitong video, at malalaman yung di illegal ng sinurrender si FPRRD sa ICC. Sa kalaunan napanood ko ang kabuohang video nito, at nalaman ko na ang DDS ay pinagdudugtong-dugtong lang at nilagyan ng mapanglinlang na caption para linlangin ang mga tao. Sabi ng ICC mayroon silang jurisdiction kay FPRRD dahil na isa katuparan ang mga krimen ng miyembro pa ng ICC ang Pilipinas, gayunpaman, sabi ko nga,
Kahit hindi dahil dito, ang ICC pwedeng direktahang sabihin o dapat sabihin talaga nila, upang maiwasan ang kaguluhan at o mga kalituan, na ang otoridad ng Pilipinas ay legal na sinurrender si FPRRD sa ICC, base na nga sa sinabi mismo ng ICC na may ganap na jurisdiction sila kay FPRRD.